broadcaster, ang palagi kong problema, napakabagal po umaksyon ng mga taong gobyerno. Yan po palaging reklamo sa programa ko Wanted sa radyo for the past more than 2 decades. Ang babagal. Kung hindi ko pala tiguhin on air, hindi pa kikilos. Ganun po talaga. I'm not gonna mention kung anong sangay ng gobyerno. Ang palagi, ang bagal. Inabot na ng 5 years, 6 years, 10 years, may 15 years pa. Hindi inaksyonan. Nung paglapit sa akin, nung tawagan ko at obligahin ko, saka palang umaaksyon. Kaya nga tinitesting ko lang kayo. Do your best. Di ba? Marami po yan. Kasi sila po yung mag-backbone po ng PAGCOR na nagtatrabaho. So, below minimum, ibig sabihin, below 570. Opo. I-times nyo lang, 570, dapat magkano? Ang monthly dapat matatanggap. Tama, tinis na nyo. So, Mr. Tenko, Yes, sir. ito yung mga sa laylayan. I agree with Mr. Alvarez. Sila yung backbone ng operation ng PAGCOR. Dapat sila inaalagaan ng maayos. Driver, security guard, internal security guard, utility. Bakit hanggang ngayon below minimum? We, Senator, we followed the table that GCG gave us, and I think meron pong So dapat more than 13,000. Oh, 14, opo. Kaya may pagkakamali po si Ginong Alvarez sa kanyang statement sapagkat 14,091 na po ang lahat ng tinutukoy niya. Pero 14,000. 14,091, Mr. Senator. So 14,000, magkano po pinakamababang sweldo ngayon? Ang basic po ngayon na pinakamababa sa PAGCOR, Mr. Senator, is 14,091. Okay, so ibig sabihin, hindi na to below Hindi minimum. po below minimum, kaya gusto ko pong itanong Mr. Senator kay Ginong Alvarez, ano ba yung tinutukoy niyang below minimum? 14,091 na po ang pinakamababa ngayon, Mr. Alvarez. Okay, sandali po. Okay, Mr. Alvarez, so ikaw, Mr. Samson, mukhang malungkot ka pa rin. 20,000 above minimum ka na. Kasi kanina malungkot ka pa rin, gusto ka tumaas ng kamay. So, doon na muna tayo mag-consider sa 14,000. Okay ka sa 20,000, right? Okay. Mr. Alvarez, 14,091, which is... Kasi po, nag-submit po ako sa inyo ng tinatanggap namin salary, yung sa basic salary, pangalawa yung tinatawag na allowances. Nangyari po, tinanggal po nila allowances namin. So, lumalabas. Sir, ang gusto ko na mangyari dito, na yung basic salary dapat hindi bababa sa 13,680. Kung ang basic salary ng bawat empleyado ng PAGCOR, yung binabanggit ninyo ay 14,091, nasa minimum na po yun. Ang ilalakad na lang natin, sana magkaroon ng increase. Dapat hindi nakapeg na 14,000 forever. So dapat, you have to make sure, huwag kang gaganon-ganon, sir. No, I don't like that. Parang friendship tayo, hindi tayo friendship. Okay. Dapat, every year, magkakaroon ng evaluation ng mga empleyado at yung magandang performance ng mga empleyado, bigyan ng increase. They deserve an increase, especially itong mga driver security guard, internal security, utility. Di ba? Kasi itong mga nasa loob ng casino, kung minsan sila nakakatanggap ng mga tip and all. So dapat itong mga driver na hindi naman nakakatanggap to ng tip mula sa mga players, taasan natin mga sweldo nila. Senator, automatic po dun sa linabas ng GCG, every 3 years po, may automatic increase po. Hindi na po subject sa evaluation yon. Basta wala lang pong problemang administratibo, automatic po every 3 years dahil pinagpapahalagaan po ng gobyerno yung tenure. Every 2 years po, that's a lot of bull. Kasi nga po, di ba sila, ilang taon na nagtatrabaho, 10 years, 12 years, 15 years, nakapeg pa rin doon sa below minimum, pwede pa natin napag-usapan ngayon. Hindi So, po, dito po sa bago, Senator, na sa bago. ATI, doon po sa linakad ninyo, dito po sa ATI ngayon, na bago, na linabas ng GCG, standardization na po sa government, every 3 years na po, Mr. Senator, ang automatic increase. Yun ang gusto kong mangyari. Dapat every year po, lahat ng empleyado ay na-evaluate ng kanilang mga supervisor at sinasabit po sa mas nakakataas.
At yung mga gumagawa ng mabuti, dapat i-consider yung bibigyan ng pay increase. Yung mga gumagawa ng problema, may mga memo, sabit, yung siguro pwedeng i-hold. Am I right, GCG? Tama po, Your Honor. Although sinabi na every 3 years so yung automatic increase, in between those times, pwede naman silang. Pwede rin. Yes po. Lalo kung nakita talagang well-performing yung sa empleyado, Yes po. pwedeng hindi nahintayin yung 1 year, pwedeng on the spot. Di ba? Depende po sa policy ng GOCC po. Correct. So, ano po yung inaprubahan yung pay scale rate, GCG, para sa mga empleyado ng PAGCOR? Sir? Yung tinatawag na pay scale rate. Opo. In accordance For with each the... employee for every unit. Opo. In accordance with Executive Order number 150 po, which established the compensation and position classification system, meron na pong mga standardized pay scales for GOCCs. Okay. So, okay na tayo doon sa... Yes, sir. Mr. Alvarez. Pwede mo ba ako makahingi ng copy niyang sinasabi niyang CPCS rate? Kasi ang tagal na namin nire-request. Even sa GCG, nag-request ako niyan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako binibigyan ng copy. Para magkaroon naman kami ng comparison. At pangalawa, may tatanong din ako kay Chairman GCG Chairman Corpus. Kung doon sa binigay nila, hindi pa kami allowed na mabigyan man lang ng step increment. Kasi lahat po kami, lalo na po itong wala po kaming step increment. Ibig sabihin, pare-parehas kami, luma ka o bago ka, pare-parehas kayo magsisimula sa step 1. Yun po problema namin ngayon. Wala po siyang seniority. Walang seniority. Walang secretary tenure. Yeah, Mr. Corpus. Yung pong CPCS rates nasa website po ng GCG. Pwede po nila i-access kung gusto nila. Nasa website na po, Mr. Alvarez. Tapos yung step increment po na sinasabi. Na-check na po, Mr. Alvarez, yung website nila. Hindi pa kasi iniisip ko kung ano ba nakalagay dyan. Hindi, kasi kung nasa website, sir, pwede mang pumuntahan yun. Maliban na lang kung binubulan tayo dito, pakicheck nga sa website kung nandun on the spot. Tingnan mo kung nandun sa website. Kasi kung nandun sa website, then titingnan nyo lang po doon sa website. At kapag nakita nyo na hindi sapat, mali-mali, then pwede ulit kayo bumalik sa amin. Sir, okay. Mr. Chairman, ako pa yung humingi ng tawad. Minsan din, nakakalimutan ko po mag-address sa inyo bilang Mr. Chairman. No, okay lang po yun, sir. That's matter to me. Go ahead po, Mr. Corpus. May tapo sa tungkol sa CPCS sa GCG website po. Ano po? Sige, pakibanggit na ano po pangalan ng website nyo? gcg.gov.ph po. gcg.com.ph. Okay. Mr. Alvarez, aware po kayo doon sa website? Aware po ako na meron po ganon. Kaso nga lang, hindi ko malaman, wala akong comparison kung talagang yun ang binigay ng... Hindi, ganito nga, sir. So, you check that website first. Pag-aralan niyo po yung mga nilalaman yan, kausapin niyo po yung mga member ninyo. Kung sa tingin ninyo, mayroong mga pakukulang doon, may mga hindi tama doon, then you come back to us and then we'll call another hearing again. Salamat po, Mr. Chairman. Gagawin ko po yun. Thank you, Mr. Alvarez. Now, let's go to the SSS and GSIS. Bilang mga government employees, entitled dapat, kasi ang government-owned corporation, GOCC, ay considered mga government employees, ito mga nagtatrabaho sa GOCC. Napansin ko na sila ay, napag-usapan natin dito, ay nasa SSS at hindi na sa GSIS. At sabi niyo po, tinatrabaho niyo na pinag-aaralan niyo. Ano na pong status sa Tenko? Nagkaroon na po ng isang town hall meeting kung saan dumalo ang mahigit 100 empleyado ng PAGCOR. Nandun po ang 2 kinatawan ng GSIS at meron pong kinatawan ng PAGCOR. Naganap po ito sa New Coast Hotel. At doon po nagkaroon ng question and answer. Mga katanungan po ng empleyado at katanungan po ng at pagsagot po ng mga taga-GSIS. Doon po sa initial na pag-uusap, 3 issues po talaga ang dapat pag-aralan pa ng gusto. Una po, meron pong regulasyon ang GSIS, 15 taon pong dapat ang isang miyembro ay paying member, 15 years in government service, and pagkatapos po nun, doon sa 15 years na yun, doon lang siya
makakukuha ng kanyang retirement benefits. Number 2, magko-compute po pag naibigay po ang datos mula sa PAGCOR, magko-compute po ang GSIS kung magkano po ba talaga ang dapat na ibayad ng mga empleyado ng PAGCOR. Ngayon din po kung magkano pa rin ang dapat ibayad naman ng PAGCOR. Pangatlo po, Sir, may I interrupt? opo, Napag-usapan natin to last time. opo, Ang problema na lang ay yung amount. amount na babayaran. I think it was some 1 point something billion Yung po, through the years. Diba? yung, Ngayon, merong participation yung PAGCOR at participation ng mga employees. So, yung sharing, Opo. yun na lang pag-usapan. Kung magkano po yung computation, doon na lang tayo. Para opo, yung po ngayon ang ipinakiusap na namin sa GSIS na magkaroon na po ng computation. Kahapon po, nakipag-ugnayan akong personal kay PGM Wick Veloso, yung President and General Manager ng GSIS. Sila po ay kaisa nating lahat, pati po yung mga empleyado, na gagawan po nila ng paraan na mabilisan nilang mailabas kung magkano yung mga computation. Meron din po mga datos na kailangan pa rin kami isubmit. Kahapon po, Ano po mga datos na yun? Ah. Ito mga datos na ibigay nila sa SSS? yun po, lahat po ng number of employees, magkano mga sweldo. Dahilan nga po, Senator, sa bagong CPS rate na effective lamang nitong buwan ng nakaraan, ay yung bago na pong numero ng bagong basic pay po ng bawat isa. Okay. So yun po, isasumiti namin sa GSIS, nagtalaga na rin po, at pinangako po ni Pangulo at GM Wick Veloso sa akin kahapon, patututukan po niya para makita po natin ang overall picture. Ngayon, Senator, meron pong isang malaking issue na yun din po, sinabi ko rin kay Ginoong President Wick Veloso ng GSIS, yung pong all or nothing. Dahil doon sa all or nothing po, hindi po pwedeng may matitira sa SSS, hindi din po may pwedeng yung iba nagbabayad sa GSIS. I understand. Okay. I would like to interrupt you on that. Ang tanong po ngayon sa SSS, meron ba taga-SSS? Meron dito? po. Okay. Yung mga perang na i-contribute na ng mga empleyado through the years sa inyo, since nilipat sila sa GSIS, yung mga perang yun pwede bang i-transfer sa GSIS para konti na lang yung kanilang idadagdag ng mga empleyado, yung kanilang employees contribution? Kasi alam ko mas mura kasi ang SSS kumpara sa GSIS. Kaya nga ang ginawa ng PAGCOR, gustong tipirin talaga yung mga empleyado, pigay, nag-SSS. So, yung tanong ko pakisagot kung pwede i-transfer. Sir, Mr. Desunia, Attorney Joseph Desunia ng SSS. Magandang umaga po, Mr. Chairman. Sa tanong po, ipagpaubanhin po ninyo sa ngayon, hindi ko makakategorically ma-confirm or ma-affirm kung ganun po yung mangyayari. But to provide po some context also, please allow me to give some brief explanations po. Go ahead, sir. Yung membership po kasi ng PAGCOR sa SSS started way back in 1986. Okay. So nagsumiti po sila ng tinatawag namin na SSS Form RDAS-1. Ito po yung initial membership application ng PAGCOR as an employer. At that time, meron po silang 3,518 na mga empleyado. So, conforming to our processes and requirements, na-satisfy naman po yun, na-process po ngayon yung kanilang application for membership together with the reported employees. So, through time po, sa paghuhulog nila, meron po mga nagkasakit dyan, may mga nabalda, may mga nanganak, may mga nagretiro, may mga namatay na. So nagbayad na din po ang SSS dyan ng corresponding benefits based on these memberships as reported by their employer. Okay, pero yung mga hindi nagkasakit po, na yung hindi pa nakakuha ng benefits sa SSS out of those contributions, so pwede ho bang i-transfer pa yun? Kasi kapag transfer sa GSIS, ang pagkakaintindi ko sinabi ni Mr. Tenco noon, medyo madugutot kasi bilyones ang maging halaga, yung difference. So, para mapagaan naman sa mga empleyado, yung mga naibayad na, naikaltas na sa kanila through the years, kukunin sa SSS at itatransfer sa GSIS. Maliban na lang kung may mga
bawal dyan dahil nasa batas natin. Pero kung wala sa batas yan, IRR lamang, siguro gawin natin ang paraan. Sa tingin ko po sir, pwede pong mapag-usapan yan Mr. Chair. May mga considerations lang po like during that time, iba po yung contribution rate ng SSS, di hamak na mababa. At saka yung nakaka-capture po namin na monthly salary credit is only this much. Unlike po sa GSIS na mataas po talaga yung contribution rate at they capture the actual monthly income of the government employee. Now, what I'm trying to say, sir, yung actual amount lang na na-remit sa SSS ng bawat isang empleyado through the years out of their paycheck, each and every paycheck, kung pwede pang makapture ulit yun at ma-transfer sa GSIS under his or her account. Sige po sir, I will get back to my principals. I will make a report on this particular matter. I will seek po their guidance and instruction and then probably po we will be able to submit po an official response on this particular query kasi pasensya na po yung bagay po na yan ay that's beyond po my Okay, great. opo. Thank you. Maraming salamat. Mr. Attorney Lucio Yu, Jr. ng GSIS, ano pong inyong position sa pinag-usapan natin ngayon? Good morning, Sa Mr. Chair. GSIS. Mr. Chair, thank you for inviting GSIS to attend this hearing. As confirmed by the resource person from SSS, there's an ongoing reconciliation and talks on how to effect the transfer of membership coverage from SSS to GSIS. The core issues were mentioned earlier. The difference in premium rates, kasi mas mababa sila. And then when they transfer, even if they transfer all their premium contributions, there might be differences that either the government has to bear the share, and then of course yung difference. And of course yung benefits din, nakakaiba eh. And from my notes, I understand there were discussions also when is the effectivity ng coverage nila. We're looking at either the effectivity of the GSIS law, which is around July 1997, or October 2011, which is the effectivity of the GCG law. Kasi with the enactment of the GCG law, dun pa na medyo nalilinaw na all GOCC shall be covered by GSIS. Because before So 2011, if you were to ask me, 2011, kasi doon pala sabi nyo, nakalagay na all GOCC's employees should be covered by GSIS or considered as government employees. at least the mandate of the GCG that all GOCCs and PAGCOR is classified as GOCC. Kasi even our own charter, there were issues on declassification whether GOCC with original charter or without are covered by us. Kasi may mga typo issues dun sa charter which we had elicited a lot of interpretation. But in the meantime, I think the PAGCOR has been under the coverage of SSS. And that is why there were talks, even as early as 2 to 3 years ago, to transfer their membership from SSS to GSIS. Thank you. And then therefore, GSIS, SSS, and GCG, PAGCOR, I'll give you 5 working days, sort it out, para malaman na natin eksakto kung kailan lilipat na from SSS to GSIS yung mga benefits ng mga PAGCOR employees. And at the same time, kung magkano yung difference, by the time meron ng numero si yung SSS, magkano difference na yung na-remit na sa SSS na premium na ito transfer sa GSIS. 5 working days. Anong araw ba ngayon? Wednesday. So, Wednesday next week. Baka po, Sandali po. GSIS, meron kayong gusto sabihin? Mr. Chair, just want to manage expectation. It all depends on several data which we've been discussing and reconciling. 5 days na enough? 5 working days? Magsipag tayo mga sweltado tayo ng mga taong bayan. We're doing this for the taong bayan, not for ourselves. We'll discuss this with the operations group. And Yes. We'll see it. 5 days siguro mahaba na yun. Unless kung gusto mo 5 years, sir. Yes, sir. 5 days siguro, sir. This commitment. Well then, it's about time kasi for the longest time, yung mga taga-PAGCOR, napi sila eh. Nagantay sila, kinawawa sila. Then, magpakonsuelo naman kayo. Bilis-bilisan niyo po mga trabaho ninyo. Diba? Buti pa kayo, papahayay-hayay. Itong mga ito, ang lilit ng mga sweldo. Yes, Your Honor. We'll discuss this with the operations Malaki din mga contribution nila sa top management. kaban ng bayan dahil
malaking buwis ng nakukuha ng gobyerno mula sa PAGCOR. So, do your best kung pwede. Do your best, 5 working days. Diba? Kapag hindi nyo kaya, just let me know and then the reason why, and then pwede naman tayo magbigay ng konting liway pa. But I want it done ASAP. Okay sa'yo, GSIS, SSS? Just do your best. And Yes, GCG? sir, we will also consider kung ano po yung input ng aming IT group then because I would assume that we're looking at more than 2 decades probably of data already. You know why I'm doing this? Because nung hindi pa po ako empleyado ng gobyerno, ako po ay broadcaster, ang palagi kong problema, napakabagal po umaksyon ng mga taong gobyerno. Yan po palaging reklamo sa programa ko Wanted sa radyo for the past more than 2 decades. Ang babagal. Kung hindi ko pala tiguhin on air, hindi pa kikilos. Ganun po talaga. I'm not gonna mention kung anong sangay ng gobyerno. Ang palagi, ang bagal. Inabot na ng 5 years, 6 years, 10 years, may 15 years pa. Hindi inaksyonan. Nung paglapit sa akin, nung tawagan ko at obligahin ko, saka palang umaaksyon. Kaya nga tinitesting ko lang kayo. Do your best. Di ba? Meron ka tayong anti-red tick, di ba? No. 5 days. Kaya niyo yan kung gustuin. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, 5 working days. And then pag hindi niyo po kaya, then i-justify niyo sa amin dito sa committee kung ba't niyo kaya, then medyo magiging lax ako sa inyo, consider ko, and then give you another 5 working days. Pero hanggang doon na lang. Okay? Thank you. Now, BIR. Nandito si BIR through Attorney Albert Yes. John Neil Tibayan, Legal and Legislative Division BIR. Noong September 5, 2023, naka-receive ng notice of discrepancy from the BIR ang PAGCOR. Hindi lang na na-mention, ito yung BIR Regulations RR number 22-2020. A notice of discrepancy issued and it is being investigated by the BIR. Kaya lang hindi clear kung ano po itong notice of discrepancy. Pwede yung paliwanag po ito? RR number 22-2020. Ito ay nasa minutes of the meeting na sinumite ng PAGCOR noong September 14, 2023. Later ng papaliwanag. Kung hindi ka masyado aware pa, September 14, 2023 minutes of the meeting, this is a board meeting. Di ba nagpasabit ako sa inyo ng lahat ng minutes of the meeting ninyo sa PAGCOR, pero sinabit yung 4 lang, bungi-bungi pa. Gusto ko po lahat ng minutes of the meeting. I don't care kung yan abuti ng isang balikbayan box, babasahin po namin yan para malaman namin kung anong mga ginagawa niyong trabaho dyan sa PAGCOR na hindi kayo naghahaya-haya lamang dyan. So, isa po ito sa minutes of the meeting ninyo noong September na kung saan inamin nyo na meron kayo na-receive na notice of discrepancy. Pakipaliwanag si BIR kung ano yun para sagutin ng BIR. Senator, we have ongoing discussions po with the BIR. Not only for that year, primarily because there were 5 or 6 years na letter of authority po natanggap ang PAGCOR, and this was for different, normal lang po yun, yung letter of authorities for 5 or 6 years during the time of my predecessor. So yun po ang hinaharap namin ngayon at siyang pinag-aaralan isa-isa kung alin po doon yung pwedeng ma-defensan at pwedeng nagkamalit hindi nabayaran ng nakaraan.